May sagot naman po ang Vice Presidente diyan. Eto, ngayon lang, kakapasok lang nito. Siguro mga ilang minuto lang po. Ang sabi ng Vice Presidente, ang pahayag niya, mga bossing ay, mga kababayan, last year, the House Committee on Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into ground for impeachment. Yan po ba yung sinasabi ninyo na mga Mary Grace Piatos? No? Na hindi, eto ha, walang kasinungalingan. Yung pong mga ipinagpapasa nila ng mga resibo, galing talaga yon sa Office of the Vice President at galing yon sa Department of Education. No? Yun yung ipinasa nila. Siguro akala nila, okay na, basta sa basta doon sa COA, okay na yan. Basta nagpasa ka, ayos na yan. Vice President to, si BP Sara ang nangunguna dito, kaso hindi nakalusot. Kaya nga po nakita sila Mary Grace Piatos Tanungin mo, yung si Gina Acosta, sabi, hindi ko po talaga kilala. Hindi ko po talaga kilala si Mary Grace Piatos. Baka yan yung sinasabi ng Vice Presidente na phishing lang o humahagilap lang ng ika-i-impeach niya. O ngayon, eto. Then came the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocation. Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheapened, and reduced to a marketplace. Hindi naman ho nila nakapatunayan yan. Ang sinasabi lang ng mga bakla, yung mga bakla ni Duterte na based on what we've heard, di ba? Sabi, si 3D printer, mag-print ka na lang kaya. Tokmol ka, kuya. Bakit ganun yung mga salita nyo? Yung kanina, sabi, Ripes, eto, Tokmol. Tokmol ka, kuya. Duterte, the best president. Bigyan mo nga kami ng dahilan kung paano mo nasabi na the best president. si Duterte. Paliwanag mo nga sa amin yung 13,000 na sinasabi, pinagmamalaki, pinagmamayabang ng dating Pangulo na yun daw yung flood control nila. Bakit nung panahon na ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na gumana? Ano yun? May expiration date? 3 years lang? O baka naman talagang ghost? Baka talagang wala? Di ba? Masakit ba? Okay lang. Diyan lang kayo. Kalma lang kayo. Hindi din nila napatunayan yan. Yung sabi ng mga DDS. So, based on what we've heard, merong mga duffel bag. Yung pala, yung kampo nila, ang duffel bag, 33 to 40 million. Ang laman ng duffel bag, ibinibigay kay Latchika. Colonel Latchika. Diba? At mismo, yung mga staff niya, ang nagsasabi na po doon, mga bossing. Diba? Another fishing expedition daw is being launched as they scrambled to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Hinihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri. Sobrang panuri ng bayang Pilipinas ngayon. Kaya nga, di ba, isinisigaw pati ng mga malalaking eskwelahan, ituloy yung hearing ng impeachment. Pero ano ginawa ni Chis Escudero? Inarchive, dinribol, pinatagal, pinaikot-ikot. Kaya ayan, ngayon, mukhang karma. Hinihikayat ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Ito nga, Pangulo na yung nagpapaimbestiga, Pangulo na ang nagsusubo sa lahat. Eto, yung mga kumpanya. Ito yung mga kumpanya na laging nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Pangulo na naglatag niyan Di po ba? Yung nakawan sa kaban ng bayan, sagutin mo muna yung confidential funds. Di ba? Yun talaga ang hinahanap.
Patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy tayong magdasal. Uy, nagdadasal pala kayo. Putrages na yan. Nagdadasal pala sila. Mga DDS nagdadasal. Ang gulo, ano? Ang hirap maging DDS. Hindi mo malaman. Dadasal ba tayo o hindi? Sabi nung dating Pangulong Duterte, PI daw yung Panginoon. Oh, PI daw yung ano, yung Pope. Hilong-hilo na ho yung mga DDS. Hindi alam kung sino talaga ang susundin. Anyway ho, mga kababayan, paano? Mahihina naman to. Mga DDS, sandali lang ha, bago ko magtapos. Mga kupal kayo, 1 oras at 42 minuto kung nagsasasalita dito, ang daming topic, no, umabot yata kami ng 10 hanggang 11 topic. Actually, kumbaga, record-breaking nga ito sa live natin, umabot ng 1 oras at 45 minuto. Wala man lang kayong masabi, kundi bangag yung presidente, adik yung presidente, paulit-ulit pa. Hindi nyo man lang, biruin mo ilan yan, 11 yung tinapik natin. Ni isa wala kayong naipagtanggol, hindi nyo ipinagtanggol, hindi nyo dinipensahan yung vice presidente o yung mga DDS nyong mga tinamaan dito sa vlog na ito. Ano ba yun? Bobo kayo o mahina lang utak ninyo? O sadyang hanggang dyan lang kayo? Sandali, may mga pa-shoutout pala. Saan ba yung cellphone ko? Bukas na yung shoutout. Ano? Tingnan nyo. Pagkahaba-haba, namaos na ako, sabi ni kanina. Tas wala man lang, walang alam na topic yung mga DDS na yan. Sabi ni Romel Snoop. Paano yan? Ang gawin, paano ho kasi mga kababayan, pati po yung vice presidente, pati po yung mga kaalyado nila, wala naman talagang maidepensa. Tingnan nyo na nga lang ho, mga bossing, ang vice presidente, depensa na lang nung impeachment niya. Wala pa. Ayaw pa. Di ba JQ at Jose Junior Mendoza? Sabi ni The Survivor, ni Pambansang Nanay Survivor, bukas, present ka, Mark. Lagi tayong present dito at hindi po nalilate dito sa Mark Ramos channel, mga kababayan. Kaya muli ho, no? Suportahan nyo po yung Birahan PH, mga bossing. Asan ba yan? Ito, Birahan PH. Nandiyan po tayo, lalo na pagdating po ng January. Full force na po yan. Nandiyan si Takeru Miyamoto, si Banat Boy, si Mark Ramos. Nandiyan din si Boss Nyolo. No? Paano? Mauna na ako. Maraming salamat and God bless sa lahat.